Hello, BP. Hello, baby. Hello, namayak si BP. Hi, how are you doing? You're so beautiful. Hello, Welcome back to the BP. Netherlands. Super. You're still pretty as well, BP. Kamusta How is po? your travel, BP, Sa ako ang- from the Philippines? Nabanggit ko kanina sa mga kapatid ko, sabi ko kung merong apoy na impyerno, meron ding malamig na impyerno. Oh, I wish I could hug you, mom. Kahit gitugnaw yun ka, mom. Thank you for coming and showing your support to President Duterte. Tapos nagsabi siya na, kasi nabanggit ko kanina na merong mga Filipinos dito sa labas ngayon. Sabi niya na nakailang ulit na daw siya nasabi sa inyo na natanggap niya daw lahat ng messages niyo, na tanggap niya rin ang mga prayers ninyo, and do not daw parang sacrifice your health staying out in the cold. Walang problema. Sanay para sa kami. kanya. Sanay kami, BP. Hanggang dulo po ito. Hanggang dulo yun ni siya, ma'am. Hello po. Ito na naman po, nagbabalik po ang ating pagbabasa ng tarot sa Pamilya Duterte. Ano nga ba ang buhay ng mga anggatong digong sa kanilang tabi? At ito po ay ang part 2. Ito. Ang akin po ipapakita sa inyo ay isang babae na may dalang espada. So, espada. Ano ba yung espada? Panlaban. So, ito po ay isang parte. Maaaring ito po ay kay Ma'am Sara Duterte. May isang tao na makikipag-usap kay Ma'am Sara Duterte para sa peace and order daw o peacemaking or pakikipag-ugnayan upang makipagkasundo. Pero sabi nga po dito, the damage has been done. So, desisyon nyo na po yan ng pamilya ninyo, pero para po sa akin, lumalabas po dito na ang sambayanan mismo po ang tututol. Kasi gusto nila ng abrupt na pagbabago. Kung maaalala nyo again po dun sa last episode ng tarot ko noon, na sana, nananawagan pa ako nun sa gobyerno, na sana mapag-isipan lahat ng mga sinasagawa nila ng movement para atakihin ang mga Duterte kasi it will cost them into the losing point. Panoorin niyo po yung aking mga vlog before and ang mga YouTube ko. Nandun po lahat pati yung sa gobyerno natin na ngayon po ay nangyayari. So ngayon naman po, ulit-ulit, lumabas na naman po sa pamilya ng Duterte na kinakailangang hintuan na ang anumang negatibong ibabato sa pamilya Duterte. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, again and again, taong bayan ang makakalaban. So, pag-isipang mabuti po. At para naman sa pamilya, ito po, pamilya, ibig sabihin nito, ito ay maaring sa asawa, kay Hanilet, kay Ma'am Hanilet, or doon sa kay Ma'am na isa. Medyo tarot po ito, dalawa po ito. Since lahat naman po ay nagkakasundo at open book naman po ang buhay nila, maganda po, lalong nagkakaroon po ng matibay na pagtutulungan. At sinubok po kayo ng panahon. So, tatayo talaga kayo. At wag ho kayo mag-alala. May mga taong sobra ang loyalty na ipinapakita sa inyo at pagmamahal. Yun lang ang hiling po ng tarot. Ang ibig sabihin po nito, huwag kayong magbago. Yun po ang sabi. Kaya maging mahinahon, kaya po mayroong infinity, maging mahinahon, maging impluensya kayo ng kabutihan, at magpakatatag. At lalong ipakita sa buong mundo na hindi nagkamali ang buong mundo ng pagmamahal sa pamilyang Duterte. Nag-isa lang po ako dito nagtatakot. Medyo nagtatakot gabi na. Ayan. Naku. Ito po ay pusong sugatan. Hindi natin masisisi ang pamilya Duterte na nasaktan sa lahat ng ginawa
ng sino man. Wala po akong sinasabi kung sino man yung kasi hindi ko rin naman nagbabasa lang ako ng tarot. Pero maniwala po kayo sa hindi, destiny or universe ang magsasabi na muling babangon ang Duterte na may kasamang prinsipyo at pagmamahal ng taong bayan. So magkakaroon po ng suportang pangkalahatan ang buong mamamayan para sa mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte. Ayan po. This is a curse. Ito ay isang sumpa. Ito ay sumpa na makararanas ang lahat ng mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte sa puso. Ibig sabihin sa puso, marahil ito yung pagkakulong ng tatay nila. Siyempre, nagdamdam. At ang pusong duguan ay mamahalin ng sambayanan at isang sumpa, parang naging sumpa ito o naging curse kasi na ang lahat ng sumaling o nanakit sa damdamin, ito po'y totoo, paniwalaan niyo po ako kasi nangingilabot nga ako ngayon. Buhay po ang tarot ko at sinasabi po niya ang totoo. Lahat po ng nanakit, naging dahilan kung ba't nakulong ang tatay digong ng bayan at kung ano man ang kalalabasan, sana po wag nyo nang ituloy. I-stop nyo na po yung impeachment. I-stop nyo na po ang kahit ano. Kasi po ito po isang sumpang babalik. At ang pagbabalik nito yung masakit. Bakit masakit? May mga nakatusok po. Ayun, may mga nakatusok na espada. Ang ibig sabihin po nito, ang kapalit ay ang dignidad. Ang kapalit ay ang pagkawala ng tiwala ng mga tao. At ang kapalit ay ang pagkatalo. So, kung ayaw nyo maranasan yung sumpang iyon, ay ito po yun, hindi ako nagsisinungaling po. Ayan, kahit po kayo, kahit hindi marunong magbasa, malalaman niya. Ay ihinto na ang dapat ihinto. Na pagbatikos, pagdidiin, kasi lumalabas po kasi dito, mayroong ang pamilya Duterte o ang pamilya ni Tatay Digong ay may something, may spiritual na nag-guide sa kanila mula sa universe. Ayan po. Siguro maybe ito ay plantasyon ng pagkatao ng isang Digong. Or may ginawa siya na talagang kahit sabihin pa natin na ganun yun kapag may ginawa ka na para sa kabutihan ng buong ng mga tao, para kahit ito ay masakit, pero maganda ang intention mo, may savior, parang ganun. Yun na po. At sa isang Baste, marami po ang hindi, medyo, eto masakit mang pakinggan, Sir Baste, kung naririnig niyo po ito, marami ang nabibigla kung kaya nyo. Ito'y isang hamon sa pagkatao nyo. Ayan po. Kaya po nakataas ang inyong kamay, kaya po mayroon kayong espada, pero nakabaliktad kayo. Ipapaliwanag ko po. At kung bakit po, kung mapapansin ninyo, ang inyong upuan ay mataas kaysa sa lupa. Ang ibig sabihin po nito, ito ay hamon sa iyong pagkatao. So, ibig sabihin po nito, kung mainitin ang ulo, kung biglain, kailangan lalo ng maging mahinahon, pag-aralang mabuti. Ito ay hamon sa iyo. Kasi ang ibig sabihin na nakataas sa lupa, ang tingin sa inyo ng mga tao ay isang anak na parang hindi kayang sumunod. Nagpapakatotoo lang kung ako binabasa ko yung sabi ng tarot. Isang anak na hindi kayang sumunod sa kung anong inumpisahan ng ama. At isang anak na may pagkamatigas ang ulo o suwail. Yan po ang tingin ng tao. Kaya po ganun. Pero yun po ang tingin ng iba. Pero nakita ko po rito na hindi. Kayo po ay magpapatunay ng isang anak na kung ano ang puno, kaya ring maging matamis na bunga. Tandaan niyo po yan. Kaya sa mga tao pong nagluklok kay Sir Baste, mukhang tama po kayo. Magiging mabuti siyang leader. Ayan po. Iaangat niya ng higit pa sa nagawa ng ama. At hopefully po, mangyari yun para lalong kuminang ang inyong buhay sa mahal ng mga tao. Isang propaganda ang gagawain ng pamilya. Ang muling pagbibigay at pagbabalik. Pagbibigay at pagbabalik ng tulong sa mga mamamayan. Mga programa. Wow, maganda ito. Mga programa na tinanggal ay muling ibabalik.
At mukhang sa Kongreso yan gigisahin ng ating ibinoto ng mamamayan na si Sir Paulo. Balakin po ito ni Sir Paulo ha, ibabalik ang mga programa na nakakatulong sa sambayanan na tinanggal. At babatikusin niya ang mga bagay-bagay na dapat ay maibigay sa mga parang ang pinaka-main niya, militar at saka teacher. At ayan o. At health. Ayan, health. Ayan, ang ganda po. Binabasa ko lang po baka naman iba siya ko dyan. Yan, maka Duterte yan, kaya ang gaganda ng binabasa. Hindi po, yun po ang sinasabi talaga ng tarot. Kahit naman po the last time na nag-vlog ako, nakita nyo, sinabihan ko po ang ating gobyerno na dahan-dahan, wag nang ituloy ang mga balakin dahil ito'y magkukos ng napakalaking gulo, itinuloy nila. O ayan, nagkagulo. At maaaring ito ay magsimula ng pagbagsak ng kanilang kinauupuan. O yan, nangyari nga. Kaya nga, pantay ho ako, binabasa ko lang ang dapat basahin. Wow. Winning point po, darating po na makukuha ng buong Duterte ang hustisya. Nagawa rin ito ng sanlibutan. Ibig sabihin po, ang mga tao po ay lalong magmamahal sa inyo. Tapos, makukuha yung dapat makuha. Kaya, medyo ang gusto nyo lang naman po is mabalik ang reputasyon at pangalan at hustisya at maibangon ulit ang inumpisahan ng inyong ama. Kaya magagawa po. Yan po. Yan po ang kinalabasan. Maraming salamat po. Natapos ko na po ang tarot sa family. Yung iba po kasi masyado ng personal, sa kanila na lang po yun. So, again po, it's just a entertainment use. Sana po walang magalit sa akin. Nagbabasa lang po ako. Wala po, ayan po, nakita nyo na po yung tarot. Wala po itong edit or something. Salamat po. Ako po'y nagpunta dito. Sa katunayan, hindi ako makapasok. Sapagkat marami pong nagsasabi, una na, yung mga kasama natin sa Senado, na bawal kang pumunta dyan. Sapagkat ikaw ay judge na sa impeachment. Kanina pa po kami dyan sa labas. Kasama ko po si Brother Wally. Katunayan, si Brother Andoy, sinabi ko na sa kanya na sabihin na baka hindi ako makapasok. Pero habang pinanonood ko po kayo, naiinggit ako eh. Patawarin niyo ako, pero naiinggit ako sa mabuting paraan. Sapagkat, ngayon po ang kaarawan ng ating Vice Presidente. Isang bagay po yan na gusto ko rin makabati. Hindi naman pwedeng kayo lang ang bumati. Kaya hayaan niyo po akong makabati sa kanya. Ginang pangalawang Pangulo, happy birthday. Maligayang araw. Eid Milad sa amin po. At ang dasal po namin, ang dua namin sa Allah, ay bigyan po kayo ng una, ng lakas ng loob. Magandang pangatawan, magandang kalusugan, at laging patubayan po kayo ng Allah. Amin. Alam niyo po, dito po sa kalagayan ng ating bansa ngayon, mga kapatid, hindi nila naiintindihan kung bakit ang Bangsamoro ipinaglalaban hanggang ngayon ang kalayaan ng bansang ito. Maraming nagtataka. Sabi nila, bakit itong si Senator Robin Padilla kung makapagsalita ng soberenya ng Pilipinas, parang hindi aatras. Paano naman akong aatras? Umatras ba ang Bangsamoro? Ang Bangsamoro, kailanman, hindi sumuko. Hindi sumuko sa Espanyol, hindi sumuko sa Amerikano, hindi sumuko sa Hapon, sa kapwa Pilipino ba? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mga kapatid, dapat maintindihan ng mga kababayan natin na walang kahit na sino ang magdidikta sa Bangsamoro, lalong-lalo na sa mga Muslim. Dahil nakasaad sa ating Quran na kailangang ipagtanggol natin ang lupa natin kung ano ang ating ipaglalaban natin.
paano natin isusuko ang soberenya natin sa dayuhan? Napakalaking kalokohan. Sinasabi nila, bakit yan si Robin Padilla, ganito, pinagbintangan pa ako na ako daw ay obstruction of justice. Allahu Akbar. Mahirap bang intindihin na hindi katanggap-tanggap ang warrant of arrest ng dayuhan? Sino ang makakatanggap niyan kung Pilipino ka? Ibig sabihin, traitor ka! Ilan ang bayani natin na nagbigay ng buhay nila? Ilan ang Bangsamoro na nagbigay ng buhay nila para ipagtanggol ang bansang ito? Tapos ibibigay lang natin ang ganun? No way, Jose. Mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Bangsamoro, hindi ako traitor sa Pilipinas na sinasabi ng maraming kasama naming senador. Maraming mga kababayan nating matalino daw ang nagsasabi na traitor daw kami. Sino kaya sa amin ang traitor? Sila na inuutos-utusan ng dayuhan o ako na tumitindig laban sa dayuhan? Mga kapatid ko, yung sinasabi nilang pinalitan daw namin yung majority dati dahil sa impeachment. Parang, ito ba tukang mga ito nagbabasa ng rules ng Senado? Nagbabasa ba itong mga ito ng konstitusyon? Ang linaw-linaw sa konstitusyon at sa rules ng Senado, kailangan 16, 16 ang boboto laban sa ating Vice President. Eh kahit anong bilang ang gawin ko, paano sila makaka-16? Ang totoo, kaya po nagbago ng leadership, hindi dahil sa impeachment. Dahil ang impeachment ho, kapag nakarating sa Senado yan, walang makakapigil, kailangan kaming mag-convene. Ibig sabihin, kailangan kaming magpulong, kailangan kaming maging judge. Kami po ay nagpalit ng leadership para sa Blue Ribbon. Para maumpisahan ang pagdinig sa Blue Ribbon upang malaman po natin talaga kung sino Ang magnanakaw! Kung sino ang magnanakaw? Mastermind! Alam na. kapag may buhaya. Yan lamang po yun. Kaya sana mga mahal kong kababayan at mga kapatid kong Bangsamoro, huwag po kayong maniwala na ginawa po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginawa namin 13 para sa impeachment. Hindi po. Ginawa po namin yan para malaman ng taong bayan ang tungkol kung sino talaga gusto kong magtuloy yung galit ko pero pinapatawan niyo ko eh. Kaya sana po, mga mahal kong kapatid, kung gusto natin talagang tulungan ng bayan natin, una, hindi ko naman kailangan ipaalala sa Bangsamoro yan dahil never kayong sumurrender. Never. Allahu Akbar.